So guys, video reaction lang po tayo dito sa ano no, sa statement ni Senator Bongo dahil nga po nanganganib po ang kalagayan ngayon ni former President Duterte dahil nga po mga kababayan natagpuan si former President Duterte sa kulungan no, sa kanyang selda na walang malay mga kababayan at yun nga tinakbo nga po ito sa ospital mga kababayan at humihingi ng dasal at sana po makalaya na at makauwi na ng Pilipinas si former President Duterte dahil matanda na nga po ito mga kababayan. At isa pa mga kababayan, ang nakapagtataka lang, pinagtataka ng ating mga kababayan sa dahig ay bakit nandoon si Trillanes ah, nung nawala ng malay si former President Duterte. May kinalaman kaya ito? Ako yung nagtatanong lang naman mga kababayan. Ano po ang masasabi nyo dito? Dahil ah, grabe, iba na talaga yung nangyayari no sa kay former President Duterte. Talagang gusto talaga nilang patayin na si former President Duterte. Alam naman natin na maraming nagawa si Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. Kahit na sabihin natin mayroon ding mga kamalian, pero di naman ganun kadami mga kababayan. Talagang madami rin siya talagang nagawa na napakinabangan natin mga Pilipino. Katulad na lang ng drug war mga kababayan, di ba? So, nakakalungkot lang yung sitwasyon ni former President Duterte ngayon dahil kung sino pa yung maraming nagawa, siya pa yung talagang kinakawawa ngayon ng nakaupo. So, kung sabi ng karamihan, kung may mangyari daw kay former President Duterte, ay mananagot daw si Bongbong Marcos dito, mga kababayan. So, ito panoorin na natin. So naiyak nga din si Senator Bongo mga kababayan sa kanyang statement. Panoorin nyo. Mga minamahal kong kababayang Pilipino, pagpatuloy po natin ipagdasal ang kalusugan ni Tatay Digong, ang kanyang kaligtasan at ang kanyang kalayaan. Ang hirap po ng kanyang sitwasyon ngayon, di natin siya nakikita, di natin siya masasamahan, magpa-doktor. Totoo naman po yung mga nakaraang taon dahil na rin po sa kanyang edad ay minsan nadudulas po siya sa CR o sa banyo. Grabe no? At marami Kawawa naman si former President Duterte. Mag-isa na nga lang siya doon sa dahig. Paano niya kaya naaasikaso yung sarili niya no? Grabe, ang hirap nito mga kababayan. Ikaw, kung nakakulong ka sa ibang bansa, ikaw lang mag-isa, malayo ka sa pamilya, ano kaya ang pumapasok sa isip mo? Grabe. pong pagkakataon na dinadala namin siya noon sa ospital para magpa-X-ray or magpa-MRI. Ngunit sa nabalitaan natin ngayon, nakakalungkot po dahil hindi natin siya masamahan, hindi natin nakikita kung ano na pong nangyayari sa kanya doon. Dasal po ang kailangan ngayon at ang kanyang doktor nga po ay sinubukan rin pong makabisita. Yung doktor niya po for the past 23 years, sinubukan pong bumisita rin po sa kanya doon sa The Hague, Netherlands. Ngunit hindi po pinalad na makapasok. At nakakalungkot po isipin kung ano na ho ang sitwasyon niya ngayon. Kung totoo po yung balita na siya po'y naging unconscious, natagpo ang unconscious at dinala po sa hospital para makapag-laboratory test. Sana po'y gumaling po si Tatay Digong. Ipagdasal po natin ang kanyang pagaling sa lalong madaling panahon. Kung nandirito lang sana siya sa Pilipinas, masasamahan ko siyang magpa-hospital. Masasamahan ko po siya magpa-check up kahit anong oras po, gaya ng ginagawa ko for the past 26 years. Ako po'y
nalulungkot at nababahala sa sitwasyon niya ngayon na mag-isa po at matanda na po si Tatay Digong. Marami na po siyang karamdaman sa kanyang edad na 80 anyos. Napakahirap po ng sitwasyon ni Tatay Digong. Bilang 80 years old po, marami na po siyang sakit at sanay po siya na inaabot yung mga medisina, sinasamahan sa ng kanyang personal nurse or caregiver dito noon sa Pilipinas. Ngunit ngayon ay hindi po na pagbibigyan na meron siyang caregiver. Napakahalaga po na merong nakatutok po sa kanya, tumingin po sa kanya para maiwasan pong madisgrasya o madulas po. Dahil hirap na rin po siyang maglakad. At sana po bigyan po ito ng konsiderasyon ang kanyang sitwasyon doon. Importante po para sa ating lahat na siya po magiging ligtas. Ang kanyang kalusugan, ang kanyang kaligtasan po, ang kanyang kalayaan ay napakahalaga po para sa ating mga kababayang Pilipino. Dasal po ang kailangan sa ngayon, mga kababayan ko. Huwag po tayong tumigil na magdasal at ipaglaban po si Tatay Digong. Napakasakit po isipin na sa kanyang edad po mag-isa po siya doon. Sana po makauwi na po siya rito sa ating bayan. At dito na po siya tumanda. Yun naman po ang gusto niya sa buhay. Makauwi lang po sa Pilipinas, makauwi po sa Davao. Tanda na po si Tatay Digong. Harmless na po yun. Mas nakakatakot po kung meron pong mangyari sa kanya sa ibang bansa. Mga kababayan ko, tulungan po tayo. Huwag po nating pabayaan si Tatay Digong. Ipagdasal po natin siya. Paglaban po natin si Tatay Digong. Ako po paulit-ulit na nakikiusap sa ating mga kababayan. Pagdasal natin ang kanyang kalusugan. Ipagdasal po natin ang kanyang kaligtasan at ipagdasal po natin ang kanyang kalayaan. Ipaglaban po natin si Tatay Digong. Dasal po ang kailangan. Magdasal po tayo, mga kababayan ko, para kay Tatay Digong. To Tatay Digong, Ayan na. please get well. Dito na naiyak si Senator Bongo, mga kababayan, dahil nga napakalapit na tao ni Senator Bongo kay former President Duterte. Simula nung umupo si former President Duterte sa Davao na pagka-mayor, kasama niya na po ito si Senator Bongo. Kaya talagang masakit sa kanyang kalooban na ganito ang nangyayari kay former President Duterte. Kung sino pa yung lumalaban sa bayan, siya pa yung tinutulig sa mga kababayan ng mga makakaliwa. At masaya pa sila sa mga nangyayari kahit na matanda na si former President Duterte. Grabe yung mga gusto nilang gawin dito kay former President Duterte. Hindi makatao, mga kababayan. Grabe, tingnan nyo kung paano maluha si Senator Bongo, mga kababayan. Soon, we love you, Tatay Digong. Please, bring him home. Ayun, mga kababayan. Bring him home, mga kababayan. So, ipagdasal po natin si former President Duterte sa kalagayan niya ngayon, sa mga DDS dyan na nagdadalamhati sa nangyayari ngayon kay former President Duterte. Pagdasal lang po natin at babaligtad din po ang mundo, no? At sila din ang makakaranas itong nararanasan ni former President Duterte. May araw din tong mga itong mga gumawa nito kay former President Duterte, mga kababayan. Tingnan nyo si Senator Robin Padilla, mga kababayan. Yan ang tunay na supporters ni Tatay Digong. Naiyak ito siya sa statement ni Senator Bongo dahil sa kalagayan nga ni Tatay Digong. Ayan, no? Diba? Hindi niya matanggap yung nangyayari ngayon sa
kay former President Duterte. Dahil alam naman natin mga kababayan na grabe yung impact na nagawa ni former President Duterte. Kung hindi nga nagka-pandemic, marami pang mas managawa si former President Duterte dito sa Pilipinas. So ayun mga kababayan, nakakapanlumo lang, no? O anong masasabi nyo dito? Anong opinion nyo sa mga mga kababayan natin sa Pilipinas, no? Sa saan panig man ng mundo? Anong masasabi nyo sa sitwasyon ngayon ni former President Duterte? Mag-comment kayo mga kababayan, at sana gumaling na po si former President Duterte at sana makabalik din siya ng Pilipinas. Kasi dito naman siya nakatira eh. Ayaw niya rin doon sa ibang bansa. Gusto niya dito talaga. Gusto niya nga rin dito siya mamatay mismo sa bansang Pilipinas. Nakakaawa talaga. So yan mga kababayan, maraming salamat po. Pa-like po ng video natin. So thank you po sa inyong lahat.